Attorney Maria Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel, Secretary General ng National Union of People's Lawyers, NCR. Attorney Conti! Hi, ma'am! Hello, ma'am! Ano nangyari kay Attorney pa? Baka giniginaw. Kasi paggabi na doon, Napakaginaw? babagsak yung time. Ayan. Gano'ng kalamig ba dyan, Attorney? Nako, 10 degrees. Oh, kasi gabi na pa rin, wala nang araw eh. Pero maya-maya, pagsikat naman ng araw, baka abot naman yan ng mga 12, 15. Ano, Attorney? Malamig pa rin. Malamig pa rin, no? Malamig pa rin, no? Oo. Makikibalita. Tinatawag na silang Ay, ano daw? real feel. Ano daw? Yung parang real feel. Feels na like. Kahit sabihin na natin, feels like. Feels Yes. like. Okay. Dahil kasi may hangin, Tama. may pag malilim, mga ganun. Di ba, nakita naman kita parang model-modelan ka naman dun sa harap ng ICC partner. Attire kung attire. Rumarampa. Rumarampa lola yung ko. Attorney Conti dun. Oo. Feeling ko hinahanap niya si Roque. Nakatakbo na. Attorney, balitaan mo. Hindi, diba? Naka-ano daw, di ba? Naka-asylum. So, naka-asylum. Wala naman siya doon. Kung saan ipaprocess yun. Oo. Hindi, makikibalita kami, Attorney. Anong balita ba? So, ba't ka ba nandyan sa The Hague? Anong meron? Wala, makikichismis lang din. Well, Makikimarites. Una po, inaayos namin yung patungkol doon sa victims' participation. Crucial part ito. Kaya nung pagdating ko nga, nag-issue na yung court ng order. Maliit lang to yung in-issue nung Friday. Nag-issue sila ng order patungkol dun sa paano ba magpa-participate yung mga biktima. Ang deadline noong unit o yung Victims Participation and Reparations Section, yung unit na ito, ang deadline nila para magbigay ng parang proposal o kaya pamaraan kung paano magpa-participate ang victims, yung observations nila, yun yung tawag ang deadline nila ay April 2. So, ngayon, syempre, sumusubok din kami na magbigay ng pananaw, paano nga ba yung makakabubuting paraan para mag-participate yung mga victims. Siguro parang, paano ba yan? Napakahirap ba yan? Kasi ito po ay submission. So, usapin ito ng anong klaseng mga tanong ang mainam ba? Anong mga submissions ang kailangan? Kaya kung makikita nga dun sa order, nakalagay, including the identity documents. So, mag-weigh in o kaya makiki-input din yung mga victims. Ano bang ID ang available dito sa Pilipinas? Ganong mga usapin. Bago pa yung opisyal na pagbubukas ng participation para sa mga victims. Ayan. So ngayon parang kumbaga pinapauna mo lang yung listahan kung sino ang isasalang pag nagkaroon na ng trial proper. Hindi pa ngayong sino kundi yung paano ka magre-register kung sino. So, Meron ka paano mo matutukoy? Kasi sa ngayon, sa totoo, pag tinanong ka, ikaw ba ay biktima ng war on drugs si Duterte? Opo. Kasi yung kaanak ko namatay, yung kaanak ko ay nakulong. Di ba? May iba-iba tayong perception. So, ito yung, sa totoo malilimit yung tinatawag na victims of the case. O yung kayang mag-participate dun sa kaso. Pero hindi po ito, kumbaga, binababaan yung participation ng iba na hindi kayo kasali. Ito lang ay pagkilala na may ilan na pwedeng humarap sa korte dahil saktong-sakto sila sa scope nitong kaso na kay Duterte. At ang problema, yung scope ng kaso, yung mismong kaso, sa ano pa? Sa September pa, ma-finalize yan or even past that. Opo. Kaya timplahan kami ngayon. Sino ba ang tinatawag yung victims? Paano ba kami mag-a-apply? Kaya mas dun pa sa hindi yung identity, kundi yung character. Anong kategorya? Attorney, ang pwedeng participate. para sa mga ordinaryong mamamayan, ang ibig bang sabihin, in simple terms, ay pipiliin ng prosecution ang ilang sa mga biktima na talagang, kumbaga, makaka-pin down sa dating Pangulong Duterte. Hindi lahat kaya nating ipresenta at iharap sa ICC. Sa ano lang, selected lang. Ilang piraso lang po ang pwedeng ipresenta doon?
Wala namang parang limit. Pero ito yung ililinaw ko din. Ang inaayos namin ay para sa participating victims. Iba pa ito doon sa biktima na magiging witness. Kaya baka yung mga biktima parang, naku, pag hindi ako nasali, hihina ang kaso. Naku, iba po tayo dito sa ICC. Kaya nga, nagkakagulo tungkol dun sa 43. Akala nung iba, 43 lang ang biktima. Hindi po, ang ibig sabihin nun, merong baka ang representante. So may emblematic cases na kumbaga sapat na yon para mapatunayan yung kaso. Alright. So unang bahagi, ang biktima pwedeng mag-participate bilang witness. At yun yung karaniwan nating iniisip. Kapag ako naman na agrabyado, di ba sa Pilipinas, Oo. iuupo ako ni piskal. Dito sa ICC, hindi lahat iuupo. In fact, posibleng walang iupo kung malakas ang ebidensya. Kasi ang biktima naman, parang kung witness ka, no? Hindi mo naman masasabing, oo, nakita ko si Duterte na nandoon nung pinatay yung kaanak. Walang ganon, ano? Kaya very limited din ang masasabi ng biktima. Ang masasabi niya ay, nung pinatay, ganito ang nangyari, ito yung bumarel. Pinatabi kami, etc. Bihira ang makakapagturol kasi ang akusado natin, si Duterte. Bihira ang makapagsasabi o makapag-connect sa kanya directly. Iba pa yung Iba pa yung attorney. participation. Hiwalay pa. Hiwalay. Yeah. Oo. At iba Yung pa rin, ma'am. participation, Opo. Sige, go ahead, ma'am. Kasi yung participation, ito lang yung hihingan ng pananaw at saka kuro-kuro, views and concerns. Na sa totoo, parang sabi, ano yan? Para sa ICC at iba pang mga kahalintulad na korte, importante sa kanila kung anong feelings ng mga biktima. Pwedeng maging bahagi nun ay legal, kunyari, tungkol sa interim release. Bukod sa feelings na, ay, nalungkot naman ako, pwedeng idagdag yung, nalungkot ako at palagay ko, threat ang kanyang pag-uwi sa Pilipinas sa aking posibleng partisipasyon. O kaya palagay namin ay ganito ang kahinat na niya. So, medyo kakaibang itsura, pero later on, magigets din natin na hinihingi ng ICC talaga yung pananaw at kuro-kuro, essentially feelings ng mga biktima habang magpapatuloy yung kaso. Pwede rin po, attorney, na i-consider nila na dahil sa nangyari ay nagkawindang-windang yung pamilya namin, hindi na kami makapagtrabaho. Diyan na bang parte na yun, i-consider yan? Yes, perfect yan, Doris. Kasi yung tanong nga nila, has there been psychological harm? Di kami parang, kailangan ba nabaliw ka? Sabi nila, hindi daw. Kumbaga yung simpleng inisip mo na namatayan ka at nalungkot ka, na naapektuhan ka, and even in the long run, there will be psychological concerns kung maaga kang naulila or maagang namatay yung anak mo, na parang nauna pa siyang namatay kaysa sa'yo. That could be considered psychological harm. Iba pa din ang financial, kumbaga parang harm. Kasi anak ka na hindi makapag-aral o nawalan ng oportunidad dahil namatay yung magulang mo. So malaki yung, kumbaga, konteksto ng harm o kaya yung victimhood. Okay. Kaya kami din, maski kami, inaaral namin to. Kaya tuloy-tuloy din kami ng, kumbaga, dialogues at consultations. Kasi baka iba yung intindi pa natin sa biktima. Attorney. Sa iniisip natin ngayon. Opo. Attorney, pihitla ako sa usapin, nabanggit mo kasi yung interim release. Yan. I-oppose ba yon ninyo as assistant to counsel at taga NUPL or trabaho ni Attorney Kanyan? At paano yung dynamics doon? If you want to oppose, i-oppose ba dapat? At bakit kailangan i-oppose? Bakit hindi pwedeng interim na pakawalan ang dating presidente? Tama yun. At trabaho ni Karim Kanyan. So, sana bahala na siya. Mukhang magaling naman ng track record niya. I-oppose niya yan. At I would say he will raise the legal arguments. Yung victims, pwedeng mag-weigh in. Kaya importante, una muna, makapag-participate. So mag-a-apply ka. Pag na-approve yung application, pipiliin ng abogado. At yun yung tinatawag na parang may abogado na yung mga biktima.
yun yung participation na moment na sasabihin nila ano ang kanilang views and concerns. So sino yung abogado na yun? Ikaw? Ikaw yung abogado ng Wala mga... pa. Wala. Okay. Pero Wala pa, magbubuo kasali ng ka. legal team kasi marami kami. Pwede, parang siguro magja-jack and poy ba kami? Sino kasama mo, Maraming si mga abogado Attorney yung Andres? biktima. Posible po yan. Kasi Ayun. may 3 abogado yung ICC na kinikilala. So, 2 yung counsel, 1 assistant to counsel. Ito yung 3 more or less affiliated sa victims. Opo. So, parang anuhan na lang kami, timplahan. Pero posible may ibang mga grupo, yung biktima, na kumuha sila ng international lawyer. Sa totoo, sa amin din, may mga efforts na mag-consult sa ibang international experts. Sabi nga namin, dapat ba may declaration? Di ba, nung announcement ni Nicolas, parang review. Paano kung marami yung international lawyer na mag-a-advise sa amin? So, marami pang pwedeng mangyari. Ano lang ngayon, mas importante, sino yung biktima, paano sila mag-participate. Hindi, pero ano ang basihan? What is the best argument na hindi dapat pagbigyan ang apela for interim release ng presidente sakaling gawin nga yun ng defense lawyer? Naapektado ang ebidensya. So, both witnesses or potential witnesses at saka yung mga dokumento. Ebidensyang pwedeng gamitin. Kasi nasa Pilipinas yan. Kaya kung sa konsepto pa ng ang interim release ay iuuwi siya, di all the more. Dahil kaya niyang kumbaga pagtakpan yung nangyari o kaya manira ng ebidensya. Makakasama nga na uuwi naman ako para magsilbi bilang mayor ng Davao. Ay naku, with your capacity, kung sakaling manalo, no? With your capacity, hindi mo alam kung sino ang at anong ebidensya ang masisira dyan. Of course, that is already granted na anak niya ang mayor ng Davao ngayon. Pero iba kung siya mismo ang nandoon at magdidirehe. Tandaan natin yung parang krimen niya ay hindi lang siya nililitis bilang mayor ng Davao na bilang presidente ng Pilipinas kung kailan nagkaroon ng patayan. Ang sabi sa kanya dahil siya daw ay founder and head of the Davao Death Squad. So yung angle na yon, hindi natin alam kung anong alam niya, kung anong yung Laur, kunyari example yung sinasabing Laur mass graves.